Paraiso ang tawag nila sa Boracay dahil sa pinong-pino at maputing buhangin nito na maaaring ihalin tulad sa milk powder. Subalit ang ilan sanang masayang pagbabakasyon ay nagiging bangungot dahil sa mga nagaganap na aksidente sa tubig. Noong nakalipas na taon ay 17 drowning incidents ang narehistro. 3 sa mga biktima ay namatay. That is the problem because like I said, dapat may sariling ambulance boat and a patrol boat, no? Ayon Commodore Mike Labatchao, we're requesting that, no? So hanggang ngayon, binigay sa amin is a patrol boat ng pangdagat na maliit, no? What we need here is through the experience, we loaded patients. Akalain mo, first class tourist destination. Yung pasyente, ilagay sa taas ng bubong ng pump boat, no? So the patient is up there looking to the heavens. Siguro, isip niya, Lord, kunin mo na ako, Ito ang muhon o ang marker na pinagbabasehan ng 25 plus 5 meter rule. Dapat mula dito hanggang sa shore ay 25 meters at dito naman sa setback nila mula dito sa muhon, papunta doon sa mga structures dapat 5 meters naman. Kaso ang naging problema, itong kahabaan na ito, tinayuan na ng iba't ibang struktura kagaya ng mga tents. Anong gagawin niyo if they refuse to? Siguro dyan na gagamit ang local government ng tinatawag na political will to implement. Pero so far, positive naman yung response nila na they will be participating or they will do the redevelopment in their areas. Siguro hindi lang natin maiwasan, baka meron talagang ilan na magre-refuse, no? But then the task force at the top level is willing naman to help us. Tulad ng ibang mga turistang dumadayo sa isla ng Boracay, dinanas din ng The Veronica Chronicles ang iba't ibang aberya. Sa mga naipasa nung nakaraang taon is itong Passenger Bill of Rights, no? Kung saan ang rights ng mga air passengers talagang pinoprotektahan dahil dati maraming mga reklamo na pag na-delay, ano bang entitlements mo? Bibigyan ba ako ng pagkain? Bibigyan ba ako ng pang-telepono? Ako ba'y bibigyan ng kwarto? So ito po na a-address na dun sa Passenger Bill of Rights. Pero ang position po ng DOT, no, kasama na rin yung mga ibang government agencies is to make sure na yung service, no, na ibinibigay ng ating mga airlines, no, are up to par, no, and we should not make any distinction whether it's a domestic or Filipino passenger or a foreign passenger. Ang Baguio ang tinaguri ang summer capital of the Philippines. Paborito itong bakasyunan dahil sa katangi-tangi nitong malamig na panahon. Makikita mo kung umikot kayo dito sa camp na we are trying to develop around the forest area. So, you can see that as much as possible, ayaw namin magputol ng puno. Subalit sa likod ng maayos na anyo at pamamalakad sa John Hay, ay may mabigat na problema na kinakaharap ang lugar. Ayon kay BCDA President Arnel Casanova, 2 taon lamang nagbayad ang JH DevCo at ngayon ay mahigit 3.3 billion pesos na ang utang nito sa BCDA. Yung kontrata, napirmahan siya noong 1996. Nagbayad lang sila noong unang taon noong 1997. And then pagdating na ng 1998, nagsimula na silang pumalya ng pagbabayad up to the present time. So, naka-3 restructuring actually yung kontrata na yan. So, yung kanilang talagang honest to goodness na payment lang ay noong unang taon ng lease na ito. Kasi, yung kontrata for the development of John Hay is between Basis Conversion Development Authority and the developer. Walang kontrata ng city government with the developer. Minsan, sinasabi nila, parang yung city, hindi kami interesado na magkulikta ng aming shit. That is not true. Meron naman kayong kontrata, yung suggestion namin, why can we not sit down in the negotiating table, i-audit natin yung provisions ng kontrata, which is the law between the contracting parties. Tingnan natin yung provision na hindi natupad. At the end of the day, malaman natin sino ang may obligasyon, magkano ang obligasyon na dapat bayaran. Hiningan namin ang reaksyon ng JH DevCo sa mga paratang ng BCDA. Pero wala silang isinagot sa amin.
Isa sa maaari sanang paggamitan ng naturang pondo ay ang pagkukumpuni ng Luwakan Airport para maging mas accessible ang Baguio. Yan ang ating bubusisiin sa episode na ito ng The Veronica Chronicles na pinamagatang Tunay nga bang it's more fun in the Philippines? Ito ang Luwakan Airport sa siyudad ng Baguio. Isa lamang ito sa 85 airport sa buong bansa na kailangang kumpunihin. Ang problema, 10 airports lamang at karamihan sa mga ito international airports ang binibigyang prioridad ng pamahalaan kasi sa budget. Ang naisana nila dito tumulong ang local government sa pagbibigay ng pondo para maayos itong airport na ito. Ang problema kasi dito tumatawid sa runway mismo ng airport ang mga residente dahil bagamat may kalsada na ginawa ang pamahalaan doon para sa kanila, nalalayuan sila so ginagawa nila itong shortcut, tawiran, kahit na runway ito. So ang gusto sana ng pamahalaan kunin yung isang road doon para gawing alternate road na tawiran ng mga tao at ng mga kotse. Ang problema, pribadong lupa yon kaya merong acquisition problem. Noong nakarang taon ay tumigil na ang paglipad ng mga commercial airlines sa paliparang ito. Huli itong na-rehabilitate matapos ang malakas na lindol na tumama sa Baguio noong 1990. Mapapansin na ang struktura ng airport ay luma na rin, pero ang control tower ay moderno dahil ito ay naitayo sa pamamagitan ng suporta ng Japan International Cooperation Agreement o JICA. Si Mary Sulin Sagorson ang bagong naitalagang OIC ng Luwakan Airport at naatasang tiyakin ang pagsasaayos ng paliparan. Luwakan Airport is operational. We are catering to general aviation flights, the military flights, and the private flights. Kasi ang problema yata nun, yung may mga tumatawid na hayop at saka mga tao. So, di ba delikado yon? Nako-control naman siya Nako-control naman siya kasi we have our contingency measures, even the risk management that the management is working on. Pero aminado si Sagorson na maraming kailangang ayusin sa paliparan. Isang komprehensibong pag-aaral ang tinatapos na daw ng National Economic Development Authority para sa pagsasaayos ng paliparan. Problema na lang daw ang pagkalap ng pondo para dito. So yung funding will come from the CAAP. But there are 85 airports na ng funding na yon, mag-allocate ng funding na yon. So dapat tulong-tulong supposed to be sa isang region, lalo na if the tourism wants the region to be marami siyang tourist arrivals. So the airport is very major siya, means of transportation. So kailangan tulong-tulong siya from the local government, from the tourism sector, from the CAAP, ganon. Batid ni Baguio City Congressman Nick Aliping ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na paliparan kung kaya't nangako siya na tutulong siya sa pagpopondo nito. Umaasa mga taga-Baguio na makakatulong ang pagiging member ni Congressman Aliping sa makapangyarihang Committee on Appropriations sa mababang kapulungan upang makakalap ng pondo para sa kanilang paliparan. If there's a need for my pork barrel to be shared for the rehabilitation and the improvement of the airport, why not? I welcome that. Likewise, yung kasing pundo pala ng Luwakan Airport na yan, hindi sa DOT, but it is with the Department of Tourism, Department of Transportation Communication through Secretary Abaya. Kaya pupuntahan ko siya kung ano ba yung mga pondo nakalaan doon sa mga airports, in particular sa Luwakan Airport. Naniniwala si Congressman Aliping na ang pagkakaroon ng maayos na airport ang susi sa pagdami ng mga turista sa Baguio. We have to open commercial flights for Luwakan Airport kasi that is the fastest means of coming to Baguio. Imagine kung meron yan, pwede ng 130 minutes to sa Baguio. At meron tayong alternative. Just in case that the visibility of Luwakan Airport is on the move,
meron tayong alternative route sa San Fernando, La Union. So again, we'll also be making coordination with the province of La Union for possible rerouting of commercial flights just in case there will be zero visibility in the city of Baguio. Marami ng magagandang hotel sa Baguio, pero ang Manor Resort Hotel ang sinasabi nilang isa sa mga may pagmamalaki. Ito'y nasa loob ng Camp John Hay at isa sa mga pinalalakad ng John Hay Development Corporation. Magara ang mga accommodations dito at may restaurant pa na nagsisilbi ng gourmet food na gawa ng isang kilalang chef. Para sa mga mahilig mag-golf, matutuwa sa preskong hangin, simoy ng pine trees at lamig ng panahon habang naglalaro. Ayon sa managing director nito na si Henrik Molbecker, halos all year round daw ay napupuno ang 180 guest rooms nila. Our hotel is probably different from other resort hotels because we are a family resort for the Filipinos on national holidays, Easter, Christmas. We're full with Filipinos, full with children. The whole barangays are running around here. On the other times, we are purely businessmen's hotel for conference and seminars. And in between, throughout the year, the commercial. Di naman daw nakakaapekto sa operasyon ng kanilang hotel ang hidwaan sa pagitan ng BCDA at John Hay Development Corporation. The lawyers are talking about that. It doesn't affect us, the operators. It doesn't affect the operation of the hotel. It doesn't affect the operation of the golf club or the conference center. Our business is business as usual, normal. Plano ng Baguio na palakasin pa ang kanilang turismo. Ayon kay City Tourism Officer Benedicto Alhambra, napakalaki pa ng potensyal ng Baguio para makaengganyo ng mas marami pang turista. Sa ngayon, karamihan ng mga bumibisita sa Baguio ay mga domestic tourists. Ang aming target last year was 1.5 million. We were able to get data from 148 hotels, accredited and non-accredited. But we extended gathering data to alternative accommodation services tulad ng yung mga house homestay, and then even convents are being used as hotel accommodation, alternative accommodation. So we started gathering data there, and we were able to meet the target of 1.5, and then we increase it to 1.7 this year, and hopefully by next year we'll increase it by 2 million. On a 1 million tourists, the estimate on value pesos is more or less 435 million on sales tax on a 1.3 billion on gross receipts. Ganun po kalaki. So indirectly yun ang binibigay na revenue ng mga tourist arrivals. But the city of Baguio gets a big share in tourism through the payment of realty property taxes, business permit fees, building improvement fees. Yun ang mga malaking binibigay sa lungsod ng Baguio.